Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay Lunes Santo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang pang-ampoon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayong lahat. Wikamo'y aming diringgin, wikamo'y aming susundin, wikamo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang umihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ngayon po ay Lunes Santo na mga mahal na araw. At kung susundan natin na mabuti ang magiging kwento, kahapon ay pinagdiwang natin ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Anong mangyayari sa Jerusalem? Magpapakasakit, mamamatay, at muling mabubuhay. At sa loob ding ito, siya ay makakaranas ng napakatinding mga sakit, mga damdamin na kung po pwede, wag nating maranasan, wag nating maramdaman. Ngayong Lunes Santo, bago po itong mga susunod na mga malulupit na mga pangyayari, si Jesus ay dumaan sa bahay nitong magkakapatid, si Lazaro, Marta, at Maria. Kung babalikan natin, isa doon sa 5 linggo ay yung kwento tungkol sa pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Iniyakan ni Jesus si Lazaro nang ito ay mamatay, pero binuhay niya muli. Kung kaya, bago, tandaan niyo po yung konteksto, bago magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay si Jesus, dumaan siya at binisita niya itong kanyang mga kaibigan. Ito na
ang huling araw ng pagbisita niya. Nakukuha niyo po ba? Ito na yung huling araw. Tingnan niyo ngayong katabi ninyo. Ito na yung huling araw niya. Kung sakali lang, no? Pwedeng isa sa pamilya mo, isa sa kaibigan mo, ito na yung huling araw niya. Ano ang gagawin mo? Ano ang pwede mong ibigay? Ito na yung huling araw eh. Kaya si Maria, ibinigay na ang pinakamahal na pabango. Hindi nanghihinayang. Walang pinanghihinayangan. Ibibigay niya na yung the best. Hindi lang dahil alam niya mamamatay. Actually, no? Kundi ito ay isang paraan niya ng pagpapasalamat. Kasi binuhay niyang muli yung kapatid niya, si Lazaro. So walang ibang salita ang pwedeng makatumbas sa ginawa ni Jesus sa kanilang magkakapatid. Kaya ito na lang yung pinaka-the best, pinakamahal na pabango, ipinahid sa paanan ni Jesus. Buhay pa si Jesus. Normally, yung mga patay po talagang binubuhusan ng pabango. Kasi wala pang mga imbalsamo noon, talagang mangangamoy yung patay. Kaya bago ito balutin, binubuhusan ng pabango para humalimuyak, hindi yung maalisansang, kundi yung mabango. Ibinigay na kay Jesus. Kasi aanin pa nga ba? Ma-appreciate pa ba ng taong patay na yung bango? Hindi eh. Kaya nga sabi, humalimuyak sa buong silid, no? Yung pabango. Although merong isa, si Judas, nang hinayang, kasi sabi, mahal yun ah. Pwedeng naibenta yun ng mas mahal. Tapos, no, talagang pwede daw, sabi, no, pwedeng ibili ng maraming pagkain. Wow, ang bait. Pero sabi ni Jesus, no, kaya nga, ang mga mahihirap, lagi yan nandiyan dyan sa inyo. Para bang sinasabi, ako wala, ito na yung huli. Ito na yung huling araw. Kaya sabi, wag niyong pagbawalan. Yung pabango ay inilalaan para sa paglilibing. Pero yun nga, pagpatay na, para saan pa? Tingnan niyo nga ulit yung katabi ninyo. Tingnan nga. Okay, tingnan natin. Pag dumadaan kayo sa lamay, yung nakaburol, anong napapansin nyo? May make-up, bagong postura, sinuklayan, may make-up, ano pa? Bagong damit, yung pinakamagandang damit, pupunitin din naman yung damit. Hahatiin lang yun sa likod, di ba? Minsan bibili pa kayo ng talagang bago kasi nga gusto nyong ibigay yung the best. Huli na. Yung guilt natin, di ba, no? Kaya gusto natin ibigay yung the best kasi nga nung buhay pa hindi mo na ibigay talaga. Hindi mo nga nasuklayan yung buhok, hindi mo nabigyan ng pera pag humihingi. O kaya ganun na lang ang iyak ng mga taong namatayan kasi maraming mga sana dapat ginawa na. Wala, hinintay niyong humiga sa kabaong. Kaya dala-dala yung bigat sa dibdib na hindi ko man lang siya nabigyan ng pagkain, naibili ng pagkain, lahat. Kaya dapat, pagburol, ang daming bulaklak. Nung buhay, hindi mo binibigyan ng bulaklak. Pero pagburol, halos mas maganda pa sa altar. Hindi na na-appreciate yun. Uy, huwag kayong magdrama-drama na, baka kasi dalawin ako. Wala na, tapos na. Yung mga iniisip natin, mga pamain, kasi para maging masaya naman siya, kahit walang damit yan, masaya yan. Ikaw yung nagdadala nung guilt sa iyo kung bakit mo ginagawa lahat yan kapag namatay ng isang tao. Kasi nung nabubuhay, wala kang ginawa. Ito, no?
Sabi, hayaan mo para ma-appreciate ko naman. Mabango ginagawa ni Maria. Binigay niya yung pinakamahal. Ma-appreciate nating lahat. Kahit yung buong lahat ng tao doon sa silid, na-appreciate niya. Diba? Uy, ang bango. Pag nilibing na, nakatakip na lahat ng ilong, diba? Kasi mabaho eh. Minsan talaga, hindi tayo natututo. Alam naman natin, gusto natin talagang surprise yan. Pero wala eh. Hindi ko alam kung, tinan nyo katabi ninyo, hindi ko alam kung ganyan na itsura niya. No? May belo ba pag ano? Kasi ito'y lagi siya nagsisimba, kaya kailangan nakabelo siya. Real talk tayo. Ilan na ba yung namatayan sa atin dito? Nadala-dala natin yung bigat. Yung bigat na marami kang dapat ibinigay na hindi mo ibinigay. Minsan humihingi, di mo binigyan. Pag-isipan natin na mabuti, ha? At pwedeng sa ngayon, no? Halimbawa, ngayon na ang huling gabi ni Jesus, nakaspiling mo, ano ang pwede mong maibigay? Yung the best. Ano sa tingin mo yung meron ka na pinakamagugustuhan ni Jesus na ibigay mo, ihandog mo sa paanan niya? Ano kaya yun? Isip naman kayo. Ano sa tingin kayo? Ano sa tingin ninyo ang gusto nyong ibigay ng pamilya mo sa iyo, ng anak mo sa iyo? Pero sa atin, ang isang malinaw, sa tingin ko, ang gusto ni Jesus na ibigay natin, ialay natin sa kanyang paanan para hindi mauwi sa wala itong gagawin pagpapakasakin, paghihirap at pagkamatay niya ay yung ating kasalanan. Yun lang ang tanging kailangan at gusto niya mula sa atin. Wala yung kung anong mga paghihirap, pagsasakit sa sarili, o kung anong mga gusto nating gawin. Yun lang, yung kasalanan na napaka-precious sa atin kasi ayaw nating ibigay. Sana matuto tayong mag-let go nitong kasalanan na pinakaiingatan natin. Parang mahal natin itong kasalanan na ito na siya namang sana ang maihandog natin sa kanyang paanan. Amen? Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoong, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtyatsyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa
ninihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ng aming palad, sarili marialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababahan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na